Nais pa imbestigahan ng ilang mambabatas ang pagtatago po umano ng DSWD sa mga mahihirap sa tuwing may malalaking pagtitipon sa bansa gaya noong PayPal visit. Saksi si Sherry Antores. Tulad ng pagdala ng DSWD sa 100 pamilya sa Chateau Royal Resort sa Nasugbu, Batangas habang nasa bansa kamakailan si Pope Francis, Mayo noong isang taon, 197 pamilya o 809 na individual ang dinala sa Island Cove Resort sa Cavite habang ginaganap ang World Economic Forum. Sabi ng DSWD, pinag-seminar training daw nila ang mga pamilya. We call it the social welfare indicators from survival to subsistence to self-sufficiency or self-reliance. Kasama sa family camp ng DSWD sa Island Cove ang dating palaboy na si Virgie. Sineryoso raw niya ang mga itinuro sa family camp, kaya nagmamasahe na ngayon. Pero di pa rin daw siya masaya. Hindi magbago, kaya marami pa rin dito sa lansangan po. Kasama rin sa family camp ang pinangalanan naming si Jenny. Nag-swimming kami, kumain, nag-seminar, yung parang nagpa-renting. Pero wala naman daw trabahong ibinigay sa kanya, kaya balik kalsada siya bilang parking girl sa Maynila. Sabi ng mga bumabatiko sa DSWD, nilalabag daw nila yung karapatang pantao ng mga pamilya na pilit nilang isinasama sa mga family camp. Pero ang sagot naman dito na ahensya, voluntaryo daw ito at walang sapilitan. Katunayan, yung 2,500 daw nila halos na mga family beneficiaries ngayon, maayos na yung takbo ng pamumuhay. Yun nga lang daw, hindi nila mayaalis. Kung yung iba, pinipili pa rin na bumalik ng kalsada. Sabi ng grupong bayan, sistema na raw ng gobyerno ang itago ang mga dukha. Pati nga raw sa Angeles City, venue ngayon ng APEC Senior Officials Meeting, may mga dinadampot daw na batang lansangan. May mga reports na sa isang APEC event sa Angeles, ganun din ang gagawin at ira-round up din ang mga bata. At apparently, hinihingan pa ng contributions yung mga private establishments to help the local government keep the children off the streets. I'm not too familiar about that activity. Kaya gusto ni ACT Party List Representative Antonio Tino na magbitiw na si Social Welfare Secretary Dinky Soliman dahil daw sa pagsisinungaling ng kalihim. Ayaw itong patulan ng kampo ni Soliman. Pinasisilip din ni Kabataan Party List Representative Terry Ridon sa Kamara ang ginawa ng DSWD. Gusto natin malaman dyan kung may na-violate bang paggamit ng pondo ng bayan. So baka may malversation dyan. Gusto natin malaman kung merong violation ng procurement law. Hindi naman natitinag ang kagawaran. If it is requested by the event organizer or by the LGU or by other agencies. Ako si Sherry Torres, ang iyong saksi.